Hi mga nay! Nagtataka na ba kayo kung bakit wala akong mga video nitong mga nakaraang araw? Nakikita nyo naman, hindi ko na kailangan sabihin pa, nakikita nyo na yan. Oops, teka. Nakita ko lang uli yan sa mga una ko na i-upload. Ganyan pala kasigla yung voice over ko dati. Tapos ngayon yung mga ibang voice over ko parang napakalumbay na. Kaya susubukan ko uli kung kakayanin ko pang ganito yung maging labas ng voice over ko. Anyway, kumusta po kayo? Morning shift pa rin ako for today's video, kaya naman maaga pa rin na ako nagising. Sa bagay kahit naman wala akong pasok, madalas maaga pa rin talaga ako nagigising dahil yung aking katawan nasanay na maagang bumabangon. Nagsalang na nga pala ako ng sinaing at ng mainit na tubig dahil papasok nga rin si Kuya Bill. At habang nakasalang ang mga yon, nagliligpit na nga rin ako dito. Dahil ayan, nakikita nyo naman, napakaraming ang kalat. Sa bagay, nasanay naman na siguro kayo, no? Sa lagi ko ba naman pag-upload ng video na naglilinis at naglalaba, ewan ko na lang. Kapag di pa kayo naumay sa ganitong paulit-ulit na content ko. Anyway, pasensya na nga pala kayo kung medyo matagal bago ko nakapag-upload uli. Dahil last week ay morning shift nga ako. At meron akong mga inaasikasong mga papeles na mga bata sa school. Kaya medyo busy talaga ang person. Hindi ko muna kasi masyadong pinapriority yung pag-e-edit dahil nga ilang oras din yung tinatagal ko lalo na sa pag-voice over. Yung i-voice over ko ilalaba ko na lang. Naisip ko kasi hindi pa naman ako sumasahod kay Lolo Mets. Kaya mas priority ko yung gawaing bahay kaysa sa kanya, diba? Anyway, habang naglilinis nga ako, nagsasaing na nga rin ako. At pagkatapos ko makapagbuwas ng kalat sa loob, nilabas ko na nga rin itong mga labahan. Mga isinampay ko pala noong nakalipas na gabi. Alam niyo naman na bago ako pumasok sa work, naglalaban na nga ako. Tapos pagka-uwi ko, saka ko nga siya binabanlawan at isinasampay. Kung napanood nyo sa last video ko, nakidryer pa nga ako kahit gabi na. At iyan nga yun. Nakapag-prepare na nga rin si Kuya Wilt at eto nga, humahabol siya dun sa tricycle kasi ayaw niya na nga daw mali. 7 pa naman kasi yung time niya, kaya lang yung mga naka-tricycle 6:30 nga umaalis dahil 6:30 yung umpisa ng time nila sa umaga. Yun nga lang minsan hindi nga siya makasabay ng 6:30 kaya naglalakad siya papasok kapag ka 7 na. Pagkatapos niready ko na rin yung mga gamit ni Kuya Von para kapag papasok na siya hindi na mahihirapan si mamang maghanap. Tapos kung makapag-asikaso sa bahay binaba ko nga rin tong mga ibang hugasin para mabawasan ko. Kasabay ng paghuhugas ko dito na nga rin ako maliligo. Binababa ko na nga lang dito yung mga hugasan kasi para hindi na mabawasan yung tubig na inigib ko sa bahay. Para kahit papano may iwang tubig sa mga bata. Pagka ganito ako lang kasi ang nag-aasikaso na ko yung pag-iigib halos hindi ko na nga magawa dahil sa pagod. At dito na nga rin ako maliligo kahit na medyo malamig na ngayon sa umaga dahil nga napakahirap mag-igib, Diyos mio. At dahil medyo marami na nga akong ganap, ngayong umaga nagmamadali na nga ako ng mga oras na to dahil noong mga oras na to malapit na nga mag-8. Kaya naman pumapasok na dito yung 5 minutes na ligo. Yung ligong buhos-buhos na lang, wala nang hilod-hilod kasi nga nagmamadali na, di ba? O, di ba? Ang bilis ng transition tapos na agad nagbuhos lang. Charing. Nagmamadali ng paakyat at pagkatapos nga niyan, nagmamadali na rin papasok dahil late na naman. Yung tipong habang nasa daan doon na nga lang nagsusuklay dahil lalong malilate kapag ka sa bahay tinapos yung pagsusuklay. At dahil hindi na nga ako nakapag-video habang nasa work, fast forward na nga tayo ng sumunod na araw. Nakipagpalit ng shift yung isa kong ka-workmate, kaya naman, sinamahan ko nga muna si Kuya Vil papuntang school dahil magpapaprint kami ngayon ng picture niya. Kailangan kasi nila ng 1 by 1 na picture para sa kanilang ID at yung ID ay gagamitin nila para sa Boy Scout. Kaya naman ito, naglalakad nga kami papunta ng school. Sayang pa din kasi yung iba pa masahe namin, ipagpapaprint na lang din namin ng picture yun. Kaya nga ako na lang din yung nagdala ng bag ni Kuya Vil dahil medyo mabigat nga rin yun. Dumiretso nga muna kami dito sa printing shop dahil medyo maaga pa naman. Medyo marami nga rin kaming kasabay na nagpapaprint din dahil kailangan nga to sa school nung araw na to. Saglit lang din naman at nakuha na rin namin agad yung picture ni Kuya Vil. After nun, binilihan ko na nga lang din siya ng baon dahil Friday na at hindi na umabot yung binibili kong biskwit sa kanila. Basta araw ng Huwebes at Biyernes talaga naman nauubusan na ako ng stocks. Kasi naman ginagawa din naman nila yung merienda. Pagpasok nga ni Kuya Vil, binilihan ko na nga rin yung aking kinder ng kanyang pang-recess at yung para gagamitin nila sa kanilang activity. Art paper na kulay violet lang naman yung kailangan kong bilihin para sa activity nila. Buti na nga lang at kahit papano meron pa akong stock na cash kahit Friday na. And fast forward, pagka uwi ko nga ng bahay, agad naman nga akong gumawa. Siyempre, nag-igib muna ako ng tubig para meron nga kaming stock ng tubig dito sa bahay. Ang hirap naman kasi kapag kakailanganin mo ng tubig tapos wala kayong stock, diba? Paano na lang kung na-e-box ka tapos wala palang tubig? Paano ka maghugas ng pahid-pahid lang? Tsare.
Eto, nakita ko nga rin na merong naiuwi pala si Kuya Bel kagabi at meron siyang nabakaw. Nilinisan niya nga at ginawa niyang daing. Buti na nga lang kamo nakita ko sa loob ng lalagyan. Kung hindi, ay naku sayang at mabubulok lang. Pagkatapos nga maibilad yung daing, dumiretso naman nga ako sa aming mga alaga para sila'y pakainin. Nung time na to, kanin nga lang yung pinapakain ko kasi naman hindi na kami makabili ng feeds at meron nga kaming ibang priority bilihin. Total naman kako nakakakuha naman ng bigas sa store. Hati na lang muna kami sa kanin kasi naman wala talaga kaming extra pambili ng feeds nila. Ma-share ko nga lang din na habang bino-voice over ko to, walang katapusan nga yung aking paghihikab at ilang beses na rin nalaglag yung microphone na hawak ko kasi naman tignan nyo yung paligid ko. Sa duyan nagbo-voice over tapos ang hangin-hangin pa, ay ang presko, ang sarap talagang matulog. Pero hindi magpapatalo sa antok. Kailangan tapusin to dahil meron pa susunod na i-voice over. At eto na nga, andito na naman tayo sa harap ng washing machine. Syempre, nandito na naman tayo sa walang katapusang labahan. Yung nakita kong saging. Hinog na yung iba. Pero maliit lang yung ano niya, yung buwig. Ayan, nakikita ba? Parang hindi. Teka lang. Pagkasalang ko nga nung mga labahan sa washing, kinuha ko nga muna itong isang buwig ng matabya. Nakita ko kasi na may isang piraso na siyang hinog, kaya naman kesa kako mauna pa yung iba, uunahan ko na nga sila. Medyo matagal-tagal na rin mula nung huling nag-upload ako nung nagtitiba ako ng saging, no? Hindi katulad dati nung wala pa akong work, nandito nga ako lagi sa garden. Nakakamiss din yung mga una kong ginagawa noon na nagbebenta ako ng puso ng saging, tapos ng mga bunga ng okra at talong na pananim ko. Pero wala, ganun talaga kasi working mom na tayo ngayon dahil kailangan magdoble kayod at yung mga estudyante natin, dumadami na nga rin ang pangangailangan. Lalo na at madadagdagan na naman ng isang estudyante sa susunod na taon. Ayan, na-miss ko mag-harvest. Mami! Ayun, hinog! Ay! Ba't ganyan? Pagkatiba ko ng saging, kinuha ko nga rin tong buwan-buwan na pinalagay ko sa cooler nila papa. Kagabi pa to binigay sa amin, kaya nga lang pagod na nga kako ko sa trabaho, kaya ngayon ko nga siya asikasuhin. Bali, hinati ko nga siya kasi medyo malaki naman tong isda na to. Yung sa may bandang ulo sasabawan ko at yung sa may bandang buntot, hinimay ko at tinanggal ko yung mga laman dahil iibahin ko nga yung luto niya. Isinigang ko nga yung sa may bandang ulo dahil masarap nga tong sabawan. At yung nahimay kong laman sa may buntot, ginisa ko na nga lang din para ulam namin mamayang gabi. Pagkaluto ko ng sinabawan na isda, ito na nga lang din yung inulam ni Kuya Bon at siya papasok na din. Sabaw nga lang yung inulam niya kasi hindi nga siya makapaghimay at matinik nga yung isda. Maya-maya lang din, dumating na rin yung service niya at papasok na nga rin siya. At pagkatapos pumasok ni Kuya Bon, ako naman ang nag-asikaso ng sarili ko at ako naman ang papasok sa trabaho. At dito ko na nga po muna tinatapos ang video na to. Until next video po, thank you for watching!